depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, ito, basic lang tayo today. Sobrang basic lang to. Alam nyo ba na isa sa mga batas ng psychology, kapag hindi ka nagpapapansin sa isang tao, dun ka niya mapapansin. That's completely paradox. Dahil every time na hindi mo pinupursu or gumagawa ng paraan para mapansin ka niya, yun naman yung time na nagdi-display ka ng tinatawag nating strength. At ang strength na yun yung pinaka-attraction na meron ka. So, kung gusto mong mapansin ng ex mo, palagay ko mas maganda if you are going to reverse it psychologically. Ang dapat, ayaw mong mapansin ka ng ex mo. How does it work? Magulo ba? Talagang pag nag-aral ka ng psychology, medyo magulo talaga. No? Nagwo-work kasi ang attraction at ang pagmamahal ng isang tao depends on the paradox. Okay? Pinaparadox natin. Ibig sabihin ng paradox, it's kind of confusing pero meron siyang logical stance every meaning of it. So from end to end, it's literally magulo pero sasabihin ko sa inyo ng diretso. Once kasi na ang tao, hindi siya nagpapapansin sa ex niya. Gaya ng ex mo. Sure ako, di nagpapapansin yung ex mo sa'yo. Kung feeling mo nagpapapansin yung ex mo, baka feeling mo lang yan. Ikaw ang nag-i-interpret niyan kasi in love ka ngayon eh. So lahat ng galaw ng ex mo ngayon, talagang meron kang interpretation. My day niya, ganito niya, ganun yan. Where in fact, minsan yung ex natin, wala naman talagang pake sa atin. Minsan ganun lang yun, no? At kapag nag-start kang mawalan ng pake, kung mapapansin ka ba niya o hindi, that would be the time na pinupurso mo na siya na mapansin ka niya. And this is quite confusing, but I know na hindi naman tayo ganun para hindi maintindihan to because it's completely understood na once na dinevelop mo yung self-love, dinevelop mo yung self-confidence, dinevelop mo yung self-validation mo sa sarili mo, that would be the time that you will overcome these insecurities. And once you have overcome these insecurities, that would be the time that you will increase the level of your attraction. So, ano ba ang pinupunto ko? I think ang pinakamagandang gawin mo, iwasan mong magpapansin. And how will you do that? So, of course, you are going to ask me two things. Actually, no contact rule, number one. Kasi kapag nagno-no contact rule ka, hindi ka nagpapapansin. Pero na lang, kung nag-no contact rule ka para mapansin ka niya, yung desire mo mali na pag ganun eh. So, kung magno-no contact ka, i-make sure mo na sa isip mo, ayaw mo magpapansin. Parang ganun lang siya. You need to reverse all the way you think. And number two is radio silence. So, pag sinabi natin radio silence, familiar na kayo halos dyan. Meron dalawang klase ng radio silence. It's deactivating your account or not just using your account. Okay? Sa isang radio silence na deactivation ng account, i-deactivate mo yung account mo for a couple of days. Yun namang isang radio silence, yun yung literal na nandyan yung account mo, FB, Instagram, or Twitter. Nag-e-exist sila but hindi mo lang sila pinapakilaman. Wala kang pinopost, wala kang my day, wala kang nila-like, wala kang hina-heart. Basta stagnant lang siya, yung social media account mo. Gumagana yung messenger mo, pero literal na yung social media account mo, hindi mo siya ginagamit. And that is the second part ng radio silence. However, it depends kasi sa situation kung anong radio silence yung gagamitin mo. If you are confused, you can give us a message sa page namin. And I can tell you kung anong radio silence ba. Dapat ba yung deactivation ng account or dapat yung stagnant lang na social media account na hindi pinapakilaman. So kapag kasi ginagawa mo tong radio silence na to, wala kang pinopost, hindi ka nagyayabang, hindi ka nagpapapansin, hindi ka gumagawa ng ganito, that would be the time that it creates mystery. It creates strength kasi kaya nagki-create siya ng mystery. So the mystery is something like your ex will think about what the hell is happening with you. Ano ba nangyayari sa'yo? Kamusta ka na ba? Of course, itatanong ng ex-men kahit gaano pa kagalit sa'yo ang ex mo, kahit ikaw pa ang pinakinamumuhian niya. Isa sa mga magiging tanong niya sa buhay niya is paano ka na kaya?
Kamusta ka na ba? Ano na ba ang ginagawa mo? Ano na ba ang mga pinagkakaabalahan mo? That is one of the questions na itatanong niya, of course. At kapag hindi niya nahanap ang sagot, it will start as a mystery. At yung mystery na yon, pilit niyang hahanapin yun. Pilit niyang hahanapin ang kasagutan for that mystery. And syempre, the last part nito is wag na wag mong ibibigay ang kasagutan. Hayaan mo siyang gumawa ng paraan para mahanap niya ang kasagutan kung mahal mo pa ba siya o hindi mo na siya mahal. Again, ulitin ko bago mag-end ang video na to. Kung gusto mo mapansin ka ng ex mo, burahin mo na sa isip mo yan. Yang kagustuhan mo na yan. Tanggalin mo na sa imagination mo na mapapansin ka niya. Tanggalin mo na yung Disneyland delusion mo, illusion mo na mapapansin ka niya tapos babalik din siya. Hindi, tanggalin mo lahat ng mga yan. Kasi those things are just weaknesses. Mapapansin ka lang ng ex mo once you show strength, and that would be a mystery para sa kanya. Anyways, thanks for watching.